Narinig natin sa unang pagbasa ngayong araw apang tungkol sa pag-agaw ni Jacob sa kanyang kapatid na kuya na si Esau sa pagbabasbas mula sa kanyang ama na si Isaac. Kaya magandang tanungin sa ating mga sarili, mga kapatid kay Kristo, nararapat ba ang pagbabasbas kay Jacob kung sa intensyon pala ni Isaac ay para sa nakakatanda niyang kuya na si Esau? Lalo na po sa kultura ng Hebreo, ang nakakatandang kuya o ang panganay ang nakakatanggap dapat ng pagbabasbas mula sa ama, hindi si bunso. Pero pwede nating laliman ang ating pagninilay sa umagang ito. At ano yun? The question is, why does God allow Jacob to receive the blessing from his father when in the first place it should be on Esau? Hindi po ba niloko, inagaw at inangkin pa ni Jacob? Pero bakit hinayaan ng Diyos na makatanggap siya ng pagbabasbas mula sa kanya? May simpleng sagot, and this should be clear to every one of us. The blessing came through his father, but the blessing really comes from God. Ang pagbabasbas ay mula sa Diyos mismo. Nagiging instrumento lang ang tatay na si Isaac para kay Jacob. Another answer for that is, why did God allow for Jacob to receive the blessing? The answer is, God blesses everyone despite all and in spite of all. Ulitin ko. God blesses everyone despite all and in spite of all. Binasbasan pa rin ng Diyos at babasbasan pa rin ng Diyos kahit sino at kahit ano pa ang nagawa ng isang tao. Akala po kasi natin, pag may nagawa tayong kabutihan, automatic ang Diyos, ibabasbas niya tayo. Pag may nagawa tayong mabuti, automatic, akala natin ang Diyos, bibigyan tayo ng blessing. Kaya pansin niyo po ba, lalo na sa mga kultura, sa ating kultura ng Pilipino, may mga pagkakataon na nagtatampo tayo sa Diyos. Lalo na sa mga pagkakataong na problema tayo. At times we ask, Lord, naging mabuti naman ako. Lord, naging mabait naman ako. Lord, sumusunod naman ako sa utos mo. Bakit naghihirap ako? Asan yung blessing ko? We thought when we do good things, God will surely reward us with His blessings. Dearly beloved, the Lord blesses us not because of what we do. The Lord does not even blesses us because we are good. Klaro dapat sa atin yun. Hindi tayo binabasbasan ng Diyos kasi mabuti tayo. Hindi rin tayo binabasbasan ng Diyos kasi may nagawa tayong kabutihan. Let us be clear. The Lord blesses us because God is truly good. Hindi tayo pinagpapala ng Diyos dahil mabuti tayo o may nagawa tayong mabuti. The Lord blesses us because He is good. Period. Wala na. Kahit may nagawa kang pagkakamali, the Lord will still bless you. Kahit may nagawa kang mabuti, the Lord will still bless you. Despite all, and in spite of all, the Lord will still bless you because He is good. Not because we are good or we did something good. Kaya dapat ang ating mga ugali, mga kapatid kay Kristo, dapat klaro sa ating kaisipan ng Diyos nagbibigay pagpapala sa atin kasi sa kabutihan na meron siya. Kung nakinig po kayo sa ating responsorial psalm at hindi po kayo tulog, ano po ang responsorial psalm natin today? Praise the Lord,
for the Lord is good. Klaro dapat iyon. We bless the Lord, for the Lord is good. And we praise Him despite all, and in spite of all, because He blesses us. Dearly beloved, when we receive God's blessings, please be reminded that we receive it not because of our own merits. We receive it because God, in His goodness, still continues to bless us in everything. We receive God's blessing because of His goodness for all of us. Praise the Lord, for the Lord is good. Now in silence we pray. Dearest Lord, thank You for blessing us in all the days of our life, now and forever. Amen.